Si Bato de la Rosa, ang tapang no? Ang tapang ng imahe niyang gustong i-portray diyan sa Senado Pag may resource person sila diyan sa may hearing, kaya niyang sigaw-sigawan Yung mga pulis, kaya niyang sigaw-sigawan yan Kahit sino, kaya niyang ipatawag maliban ng presidente, no? Sa kanyang mga hearing. Pero ngayon, na pinapatawag siya sa House of Representatives, hindi siya pupunta. O bakit naman ngayon? Ayun pala, sabi ni Castro, duwag pala talaga sa totoong buhay itong si De La Rosa. Mas bibilib ka pa dyan kay Castro, kahit babae, no? O birahin ka niya, no? Ngayon, sige, magharap kayo. O sino ang duwag sa inyo ngayon? Ayan, sabi ni Castro, duwag naman yan Duwag yan si De La Rosa. Bakit ayaw humarap sa pagdinig na yan dyan sa House of Representatives? Bakit kanyo? Kapag humarap siya dyan, mapapahiya siya. Haharapin niya, yung mga pamilya ng pinaslang, pamilya ng mga biktima, nasa harapan niya, wala silang mukhang maihaharap dyan. Kaya ayaw pumunta yan. And even si Digong. Hindi rin naharap si Digong. Nagsabi na siya, no? Si Harry Roque, sabi ni Harry Roque, through Harry Roque, nagsabi na siya na hindi siya pupunta, hindi siya harap dyan. Pero sa kahit na anumang korte daw, dito sa Pilipinas, ay willing siya humarap. Pero pag nandyan na, magtatago na yan. Malaki buloy style. Dito tayo kay Bato. Kasi siya ang hepe ng PNP Kung may kung pag-uusapan natin dito yung chain of command, mas direct pa dito si Bato and as compared to Digong. So nasa balita ng Inquirer.net, De La Rosa's refusal to attend drug war probe, a cowardly act, sabi po ni Castro. Ay, duwag ka pala. Di ba? Duwag ka pala, sabi ni Castro dyan. Senator De La Rosa's decision to skip the House of Representatives probe into former President Rodrigo Duterte's drug war is a cowardly act and an attempt to evade accountability, a lawmaker said on Sunday. Bakit hindi kanyo pupunta si De La Rosa dyan? Kasi daw meron tayong tinatawag na interparliamentary courtesy. Di ba? Interparliamentary courtesy daw, by definition, inirerespeto mo, since parehas kayo member ng Kongreso, no? Senado at saka House of Representatives. So nirerespeto nyo ang isa't isa. Once na magkaroon ng hearing at inimbitahan mo yung one member from the Senate or on the other hand or otherwise, inimbitahan mo one member from the House of Representatives, may option ka na pumunta o hindi. Yun Hindi ka pipilitin. Unlike sa other resource person, once na hindi ka pumunta, so mag-i-issue ng show cause and eventually mag-i-issue ng warrant of arrest, no? Para mapilitan kang pumunta. Diba? Susumpina ka, hindi warrant of arrest, no? Sumpina para mapilitan kang madala dyan sa pagdinig na yan. Pero sa pamamagitan ng interparliamentary courtesy, iniimbitahan ko pa rin pero hindi ka pinipilit na dumalo. Pero ang punto dito ni Bato de la Rosa, hindi raw siya pupunta dahil ang sabi daw sa kanya ni si Escudero, ni Senate President, huwag siyang pumunta. Nagturo na naman siya. Again, at ang hinahalokat siyang dahilan dyan, interparliamentary courtesy. Pwede ka nga pumunta, hindi ka lang pwedeng pilitin. Diba? Kung hindi ka ba naman duwag, hindi pumunta ka dyan, explain mo yung sarili mo kasi nasisira ka Diba? Binigyan ka na ng pagkakataon, na liwanagin, linisin yung pangalan mo, pero ayaw mo pumunta. Kasi mahihiya ka doon sa mga tao na yan, sa mga pamilya ng biktima ng pinaslang. Wala ka mukhang ihaharap dyan. Teachers Party List Representative Franz Castro said this after De La Rosa, the Philippine National Police, during the Duterte administration, said he would only face the allegations against him and the former chief executive in a proper forum. Wow. Ibig sabihin, hindi pala proper forum ito. So, total, yan din naman ang argumento nyo. Sa lahat ng nakikinig ngayon na inimbitahan na resource person, huwag na kayong dumalo. Total, ganyan din naman ang sinasabi ni Bato di ba? So, pamamarisan siya ngayon. O sige, kung inimbitahan ka ng Senado, huwag kang dumalo dyan. Total, sabi naman ni Bato de la Rosa, proper forum di siya magiging magandang ehemplo niya bilang senador. Yun? Pag senador, pwede. Pag ordinaryong tao, hindi. Senator De La Rosa should not hide behind the interparliamentary courtesy as an excuse. The truth is, he is afraid to face the victims of the bloody drug war that he and former President Duterte orchestrated, sabi ni Castro. Wala kang mukhang maiharap. She also pointed out that De La Rosa's inconsistent stance as he invited Kabataan Party List Representative Raul Manuel at a Senate hearing. Yun naman pala Di ba? Balik sa kanya ngayon yan. Nung inimbitahan mo si Raul Manuel, kahit si Raul yun. Kahit si Raul Manuel yun.
Tapos ngayon, yun ang i-insist mong ground, interparliamentary courtesy. Diba? Malinaw naman yan. Si Escudero, nagkamali lang ng interpretation si Bato doon sa sinabi ni Escudero. Sinasabi ni Escudero, hindi ka pipilitin, pero option mo yan kung pupunta ka. Pero ang pinalabas si Bato de la Rosa sa kanyang statement, sabi daw ni Escudero, huwag kang pumunta. Iba yun, magkaiba yun. In response to De La Rosa's statement that the justice system is working because some police officers have been convicted, Castro said the convictions are too few and far between. Marami pang hindi nananagot dyan. Baka yung mga bossing dyan, hindi pa nananagot. As one of the architects of this bloody war on drugs, he himself should face investigation and be held accountable. Ang masaklap niyan, ito ang kakahinatnan ni Bato dyan. Once na hindi na siya manalo sa pagkasenador, wala na siyang idadahilan na interparliamentary courtesy. Kaya wag po panalunin yan. Wag iboto yan. Kasi once hindi na siya senador, syempre marami pa rin maiiwan dyan. Yung grupo nila Castro, mapapalitan lang yan, pero same principle pa rin yan. So, mag-file ng resolution dyan sa House of Representatives na imbestigahan ulit itong problema na yan. Hindi na senador si Bato niyan. Wala na siyang madadahilan ng interparliamentary courtesy. Mapapadalo siya, mapipilitan siyang dumalo. Pero importante, wag muna siyang manalo. Kasi kung mananalo pa rin siya, i-insist na naman yung interparliamentary courtesy na yan. O di ba? Pero kapag hindi na siya senador, mas mabilis na siyang mapapadalo dyan. Pag hindi pa talaga siya pumunta dyan, totoong duwag na yan. Tulad ng sinasabi ni Castro. Senator De La Rosa's refusal to participate only reinforces the suspicion that he has something to hide, sabi ni Castro. Castro urged De La Rosa to reconsider his decision. If he truly believes in the righteousness of their actions, he should have no fear in facing this inquiry. The victims and their families deserve nothing less than the truth and justice, sabi ni Castro. Ako, yare. Mukhang ito yung game plan ha. Talunin, huwag pa panalunin sa pagkasenador. Itong si Bato para wala na siyang maging dahilan once na imbitahan siya ng HOR o ng House of Representatives sa pag-dinate na yan. Kay Kuya Tuya, no, tama ka dyan, Ma'am Minerva, mukhang kulang pa. Anong ibig sabihin yan? Ano bang sabi mo, Ma'am Minerva? Hanapin natin yung comment ni Ma'am Minerva, no? Para makapag-react tayo. Anyway, hindi ko na makita. Mamaya na lang, baka magpapapulit, no? Kay Cole Jackoy, Digong, dutay, PI mo. Demonyo kang hayo. Call Jack, cambio. Mukhang very strong statement. Jocelyn Herrera, wag nang panalunin. Ayan, exactly. Kasi pag nanalo yan, magtatago na naman yan sa pinaglalaban ng interparliamentary courtesy na yan. Walang bayag si Digong at Bato, bilat ng mga kagamento nila. Big pass. So, yun ang nangyayari dyan, di ba? Napapahiya sila dyan eh. Correct ka, Miel Deza. Rose Abrigado, watching from Kuwait. Happy viewing sa inyo. Kay Maria Alamon, President BBM, ipasok mo ang ICC. Maswerte pa nga sila si PBBM eh. Consistent eh. Ayaw din niya i-allow itong ICC. Consistent. Pero kung salbahe lang itong si PBBM, malamang ginantihan niya itong mga bumibira sa kanya. Diba? Malamang yan, nandiyan yung ICC. Kung salbahe lang si PBBM, nagkataon lang na hindi talaga salbahe ang presidente. Pero kung ganyan yan ako, yari kayo, may kakalagyan kayo. Jonary Bebita, I love you. Kodaks ka coffee. Mahal na mahal kita sobrang mga. Totoo ba yan, Jonary? Inaantok ka lang, mama. Maribel Abad, good afternoon sa iyo. Kay Kent Kulitz, ay, ang daming nabudol na mga dutae daw. Ngayon naglalabasan na yan ka-coffee. Yung mga nabudol, unti-unti lang nagbabago ang isip. Pero iba ba naman, hanggang ngayon, di pa makamupo, no? Nanggugulo pa rin. Diana Zamora, yun ang alam nyo, mga Duterte ang malakas, kaya takot, nangangatog na ang mga bayag daw eh. Ganun ba? Seryoso ba? Lori Mamawag, pasalamat pa kayo kay PRRD, di ka pa pinatulan ni PBBM. Exactly. Kasi kapag gantihan kayo niyan, hindi lang yan. Yun nga eh. Ang ganti na lang ni PBBM dyan eh. Hindi na lang nagre-react dyan eh. Tinatawanan na lang kayo. Pero kapag gumanti lang tunay yan, nako po. Pero parang ini-explit ka PBBMU na. Ano na? Ini-explit ka PBBMU. Sabi ni Arvin G. Vlogs. Anong ibig sabihin niya dyan, sir? Parang may kulang lang. Kay Marjorie Esteban, bakit Digong? Anong trinabaho mo nung nakaupo ka?
COVID, COVID. COVID at saka procurement, no, ng mga tawag dyan, PEI noong panahon ng COVID. O, siya ka lang sa Facebook kayo, ka-coffee, share ang inyong opinion, reaction dyan sa ating comment box. I-like at i-follow, ka-coffee ang ating page. Nasa YouTube kayo, please click yung subscribe at i-follow. I-like lang po itong video na to. Sige, move on tayo sa ating next topic. Kuha na po kayo ng inyong kape. Last topic natin for tonight.